At sa oras pong ito, dahil po bukas ay election, nais ko po na pag-aralan po natin na salita ng Panginoon ay may kinalaman naman po sa ano po ang bahagi natin sa pag-shape o ano yung bahagi natin para sa nation building. Dapat po na maunawaan natin bilang mga mananampalataya, mahalaga po yung ating gampanin sa gobyerno. At ito po ay hindi lamang natin ginagawa kapag tayo nagpa-participate through election. Bagamat isa yon sa bahagi ng ating paghubog sa gobyerno. Kaya sa oras pong ito ay hilingin ko po kayo na magbukas ng inyong Bible sa aklat po ng Awit 118 verse 8 and 9. Babasahin po natin yung Tagalog at saka yung English. At dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan na ating babasahin, sige po kung nandiyan na po kayo, ay sama-sama po natin itong basahin at magsitayo po ang bawat isa para po sa pagbigay natin ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ayan. Okay, sabay-sabay po nating basahin. Mabuting di hamak na doon kay Yahweh magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwalay kay Yahweh ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Sa English po, it is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. Tayo po'y dumulog sa Panginoon muli sa panalangin. Father God, as we come in your presence sa oras po na ito, bukas po ay haharap po kami muli upang makibahagi sa napakahalagang aspeto namin bilang mga mamamayan ng bansang Pilipinas, kami na mayroong karapatan para bumoto. Muli ay alam namin, Lord, nilalagay mo sa aming mga kamay ang nararapat na pagpili sa mga mamumuno sa aming bansa. Ngunit nagpapasalamat po kami sa katotohanan na ang ikauunlad ng aming bayan ay hindi nakasalalay sa pamunuan. Ang ikauunlad ng aming bayan ay hindi nakasalalay sa mga tao na aming pinagtitiwalaan. Alam po namin, ikaw ang tunay na pinagmumulan ng tunay na pagpapala para sa aming bansa, para sa aming lalawigan, para sa aming bayan. Kaya, O Diyos, tulungan mo kami na makita namin ang katotohanan ito. It is better to trust in you, our God, than to trust in human. It is better to trust in you, our God, than to trust in princes. Alam namin na may magagawa ang mga pamahalaan, ngunit higit ang magagawa mo para sa aming pamahalaan, sapagkat ikaw ang tunay na Diyos na may hawak ng aming ekonomiya. Kaya once again, Lord God, amin pong ipagtitiwala sa iyo ang darating pong halalan kinabukasan. Ngunit bago po yun, O Diyos, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong salita. Ano po ang aming bahagi in nation building? Sa oras pong ito, O Diyos, mangusap ka at hayaan mo, O God, na ang salita mo, Panginoon, ay maging matibay na pamantayan ng iyong mga anak tungo sa matuwid na pamumuhay para sa aming maayos na pamahalaan. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin na may pagpapasalamat, kasama po ang pananalig na ikaw ay mayroong magagawa para sa aming bayan. In Jesus' name, ito po ang aming dalangin sa iyo. Amen. Makaupo na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Napakahalaga po na sinasabi ng passage na ating binasa. Dito po ay sinasabi sa atin na it is better to trust in God than in men. Sapagkat kapag dumarating po ang panahon ng election, kinukondisyon ng mga politiko ang ating mga isipan na parang sila ang solusyon. Parang sila ang mayroong magagawa sa atin. Para bang inilalagay nila sa ating isipan na ang pag-asa ng mga tao ay nakasalalay sa kanila. Pero napakaganda ng paalaalang ito na salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin na hindi po ito totoo kapag tayo ay mga mananampalataya. Maaaring marami mga tao na walang lubos na pananampalataya sa Panginoon, nakadepende sa ayuda. Di ba? Kaya ang dami na nga pong uri ng mga ayuda.
Pero tayo po, mga anak ng Diyos, nakadepende po tayo, hindi sa ayuda ng tao. Nakadepende tayo, hindi sa ayuda ng Diyos, kundi ng tao, kundi ayuda ng, pag sinabi kasi ng ayuda, parang ano lang bahagi lang Pero nakadepende tayo, hindi sa ayuda ng Diyos, kundi sa pagpapala ng ating Diyos. Amen po ba? Kasi pag ayuda, parang balato lang Pero pagpapala, talagang buhos yan, talagang para sa iyo yan. Amen po ba? Kaya ngayon pong umaga, yun po yung nais kong makita natin dito mula sa salita ng Diyos, na marami na pong mga politiko, they come and they go, at mula noon, nangako, ganitong gagawin, babaguhin, sila pa rin yun. Yung nangako noon, ngayon nangangako pa din, nasabi nila, bagong Pilipinas. Pero sino yung mga nandun, mga lumang politiko, na may bagong pangako? So, ano po ang nangyayari? May mga tao na dahil doon sa ganong kalagayan, para bang hopeless na. Sabi nila, sila-sila din naman yan, wala din namang nagagawa. Totoo po yun. Kasi nga po, niloloko lang tayo, ginogoyo lang tayo ng mga taong ito na, yes, ginagamit sila ng Panginoon para sa pamumuno, pero hindi po sila ang tunay na pinagmumulan ng pagpapala para sa ating pamahalaan. Dapat po, ayun dito sa banal na kasulatan, ang sabi, mas mabuti ang magtiwala sa Diyos kesa sa tao, kesa sa pamahalaan. Sapagkat ang Diyos ang talagang may control ng lahat ng bagay. Amen po ba yun? Amen. Ngayon, actually, ito pong chapter 118 ng Psalms, ito po ay tinuturing na center chapter of the Bible. Ang Psalms 118 ay nasa gitna po. Mapapansin nyo, katabi po niyan ay Psalms 117 na itinuturing naman na shortest chapter in the Bible. Tapos, katabi niya, Psalms 119, siya naman yung longest chapter in the Bible. So, kung titingnan po natin, ang Psalms 118 being the center chapter of the Bible, bago po mag-Psalms 118, meron pong 594 chapters bago ka po dumating sa Psalms 118. Pag lagpas mo naman ng Psalms 118, again, ay makakakita ka naman ng susunod pang 594 chapters din. Kaya ibig sabihin talagang siya ang nasa gitna. Ngayon, it so happened din po na ang Psalms 118, nandyan din po ang center verse of the Bible. So ito yung center chapter, Psalms 118. Nandito din po ang center verse ng Bible. Meron pong nagbilang, at doon po sa kanilang pagbibilang, nakita po nila na ang Bible po ay meron pong 31,174 verses all in all. So kung yun po yung kabuuang verses ng buong Bible, kung i-divide mo po yan sa dalawa para makita mo yung pinaka-middle verse, ang lalabas po ay Psalms 118 verses 8 and 9. So imagine niyo po, no? At hindi po yun aksidente na ang laman po ng Psalms 118 verse 8 and 9 ay itinuturo tayo kung kanino dapat at lubos na magtitiwala. Being the center chapter and being the center verse of the Bible, the verse is very clear na ang sabi, it is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. So napakalinaw po ng sinasabi sa atin dito ng banal na kasulatan na kung meron man tayong pagtitiwalaan, hindi pamunuan. Kung meron man tayong pagtitiwalaan, hindi mga tao, walang iba kundi ang ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan po yung maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya wag po tayong magpapadala doon sa mga anunsyo ng ating mga politiko
na yung iba nga po dahil sa sobrang katiwalian na ng ating mga politicians, sabi nila parang wala na silang mapili na iboboto. Kasi nga po, lahat ng halos ay talagang embedded na sa mga politicians yung pagiging corrupt. Kaya yung mga tao po parang na sila, hopeless na. Well, mga kapatid sa Panginoon, again, hindi po tayo kailangan maging hopeless. Pag sa tao ka nagtiwala, magiging hopeless ka. Pag sa bansa ka nagtiwala, magiging hopeless ka. Pero kung ang tiwala natin ay sa Panginoon natin ibinibigay, walang dahilan para mawalan tayo ng pag-asa. Sapagat ang tunay na nagbibigay ng pag-asa para sa ating bansa ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Amen. Minsan pa po, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Ngayon pa lang, ipagpasalamat na natin ang katagumpayan na ibibigay ng Diyos. Kung sino man ang maupo, mananagot sila sa Panginoon. Pero alam natin, kung sino man ang maupo, hindi sila ang may karapatan o may lubos na kakayahan sa ating bansa. Kundi tayo po, bilang mga mananampalataya, dapat maunawaan natin na sila'y bahagi lamang. Pero tayo din, bilang mga mananampalataya, we have roles, we have responsibilities to be part in shaping our government towards being a good government. So dapat yun po yung makita natin. Ano yung role natin bilang mga mananampalataya sa paghubog ng ating bansa? At yan po yung pag-aaralan po natin ngayong umaga. Our role in nation building, our role in shaping our government. Pero in what way? Actually, ang sabi po ng Matthew chapter 22, verse 21, mismo ang Panginoon ang nagsabi nito. Sabi niya, kasi tinanong siya, kung dapat bang magbuwis kay Caesar. Tinanong ang Panginoon, sapagkat nung panahon na yon, ang mga Hudyo, ang kaisipan talaga nila, sa Diyos lang sila maglilingkod at hindi sila susunod sa mga pagan nation na nagro-rule sa kanila. Kaya tinanong siya ng mga Pariseo at dapat bang magbuwis kay Caesar? Pansinin niyo ang sagot ng Panginoon at ito po ay magiging palatandaan sa atin, paalaala sa atin na meron tayong bahagi para ganapin ang ating tungkulin sa ating gobyerno at meron din tayong bahagi para ganapin ang ating tungkulin bilang mamamayan o bilang mananampalataya. Ano sabi ng Panginoon? Mateo chapter 22 verse 21, sa Caesar po, tugon nila. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa Caesar ang sa Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. So ano po ibig sabihin ng sagot dito ng Panginoon? Dito po sa sagot ng Panginoon, pinapakita niya na meron pong government of God at merong government of man. At dito po, pinapakita ng Panginoon, mismo siya ang nag-i-endorso na dapat kilalanin natin ang government of God at dapat din natin kilalanin ang government of man. Andyan po ba kayo? Kasi kung ang Panginoon, bagamat totoo, siya po ang may-ari ng lahat ng bagay at nung tinanong siya, dapat po bang magbuwis ang tao? Pwede niya sabihin, hindi, dahil ako may-ari ng lahat ng bagay. Pero anong sabi ng Panginoon? Ibigay ninyo ang kay Caesar, at ibigay ninyo ang sa Diyos, para sa Diyos. So, sa bahaging ito ng banal na kasulatan, malinaw na ini-endorso ng ating Panginoon ang pagkilala sa pamahalaan ng Diyos at sa pamahalaan ng lupa. Kaya lang ang tanong, as believers living in this world, nandito tayo sa mundong ito na merong government of man, how are we to contribute in shaping our government patungo doon sa gobyernong makadiyos, gobyernong makatao, gobyernong makakalikasan? Ano po yung ating bahagi na maliban sa eleksyon, ano po yung dapat nating bahagi na ginagampanan bilang mga mananampalataya? 5 bagay po, pero madali lamang po. Number 1, first thing na dapat po natin gawin, ay matatagpuan po natin sa Romans chapter 13, verses 1 hanggang 5. Pero ano po ang una? Number 1 is, submit to those in authority. Ang sabi po ng Romans 13, verse 1 and verse 5, ang bawat tao'y pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. So, pansinin niyo po, ang sabi diyan, bawat tao.
believers and non-believers, we are to submit to those in authority. Lahat po ng tao, ang bahagi po natin para sa isang gobyerno, sa isang pamahalaan na maayos, maunlad, kapag ka ang isang mamamayan ay marunong magpasakop sa namumuno. Yun po yung dapat nating makita. Kaya dito po, pinapaalala sa atin ni Apostle Paul, na pag sinabi po yung word na submission, ang ibig sabihin po nito is placing oneself under someone else. Kapag ikaw ay nagpapasakop, kinikilala mo na merong mas nakatataas sa iyo at dapat mong kilalanin yung authority ng nakakataas sa iyo. Yung verse 1 po, sabi dyan pasakop, inulit-uli yan sa verse 5. Sabi po sa verse 5, kaya nga, dapat kayong pasakop, hindi upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil sa iyon ang matuwid. So, verse 1 and verse 5 ay nililinaw sa atin kung ano yung pangunahing pananagutan natin bilang mamamayan ng ating bayan, ng ating lalawigan, ng ating bansa. All of us, particularly believers, I am not speaking for those unbelievers, sapagkat ang salitang ito ay para sa atin, una, bilang mga mananampalataya. At nais ng Panginoon na tayo ang unang matutong gumanap ng tungkuling ito. Sapagkat naniniwala ako na kahit na po ang mundong ito ay puno ng katiwalian, pero ang church ay nananatili na sumusunod sa kalooban ng Diyos, napipigil ang kabulukan ng bansang ito, ng bayang ito, hindi doon sa, dahil ang karamihan ay bulok, kundi dahil doon sa iilan na nakikita ng Diyos na matuwid. Kaya nga nung ang Sodoma at Gomora ay gugunawin na ng Diyos, anong sabi ni Abraham? Ang laki po ng populasyon ng Gomora, pero anong sabi ng Lord? Sabi ni Abraham sa Lord, Panginoon, kung meron po bang makikitang 50 na matuwid sa Sodoma at Gomora, gugunawin po ba ninyo ang Sodoma? Anong sabi ng Panginoon? Hindi, alang-alang sa 50. So, ibig sabihin, mga kapatid sa Panginoon, ang hinahanap ng Diyos, given na yon na ang lahat ng tao ay tiwali. Pero kapag nakita pa ng Diyos na ang kanyang bayan supposed to be ay dapat lumalakad sa kabanalan, tiwali din, wala talagang makikita ang Panginoon na dahilan para hindi gunawin ang isang lugar. Pero purihin ang Panginoon, kahit na puno ng corruption ang ating bayan, pero kung mayroong mga matuwid na mga mananampalataya na katulad natin na marunong mag-submit sa mga authority, still, the blessing of God will flow in our land. Not because of those, yung mga corrupt na marami silang mga connections. Hindi. Ang Panginoon pa rin, dahil sa ating pagsunod sa kalooban niya, ang magpapadaloy ng pagpapala sa ating bayan. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Yan po ang maliwanag na salita ng Panginoon. Kaya, ang mahalaga po, gampanan natin yung ating tungkulin bilang mamamayan. Ano po yun? Learn to submit to those in authority. Halimbawa po, ang ginamit po kasi dito ay pasakop, not necessarily obey. Ano po ang ibig sabihin po ng anong difference nung pasakop at saka dun sa sundin? Mas malalim o mas mabigat po yung salitang sundin, yung obey. Kaya hindi po yun ang ibinigay sa atin ng banal na salita, sapagkat ang sinasabi sa atin, as long as ang pinapagawa sa atin ay yung mga bagay na ayon sa bound ng salita ng Diyos, then we have to submit. Pero kung ang ipinapagawa na ng ating gobyerno ay hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi tayo magsasubmit. Kaya hindi sinabi sa atin na obey, kundi sinabi submit. Halimbawa po, kung pipilitin po tayo ng ating gobyerno na dahil sa ibang bansa, sa ibang lugar, legalize ang abortion, sa ibang bansa, legalize ang gambling, legalize ang prostitution, legalize na yung same-sex marriage. Kaya kung ipapasa po dito sa ating bansa, yung ganong mga pamantayan, at ang command sa atin ng Bible is sundin ang pamahalaan, ay sa ayaw at sa gusto natin, dahil sabi ng Biblia, sundin, so kasama yun sa susundin natin. Pero hindi, sabi ay magpasakop. Ibig sabihin, pipiliin natin ano yung mga aspeto na dapat tayo magpasakop at ano yung mga aspeto na ang susundin pa rin natin ay ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po sa Gawa chapter 5 verse 29, napakalinaw yan na tinayuan ni Apostol Pedro. Sabi niya sa verse 29 ng chapter 5 ng Gawa,
Ngunit sumagot si Pedro, sapagkat darating po sa sitwasyon na papipiliin tayo, sa Diyos ba o pamantayan ba ng Diyos o pamantayan ng tao ang ating susundin? At kapag dumating ang ganong pamantayan, ano ang tatayuan natin? Ang sabi po ni Pedro, sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. So dito po makikita natin na pag sinabi po yung salitang submit to those in authority, pinipili natin yung mga bagay na pagpapasakupan natin. Kailangan it is in the bounds of the will of God. Pag hindi natin dapat sundin. At nung panahon po na ito, nung iniutos po ito ni Apostle Paul, nang sabi niya, submit to those in authority, nung panahon po na yon, ang namumuno po sa Rome ay si Emperor Nero. Sino po itong si Emperor Nero? Napaka-cruel po, napaka-tyrant, murderer, pinapatay po niya mismo yung kanyang nanay. Persecutor of Christians. Ito pong si Nero. Siya po yung nagpasunog ng isang malaking lugar sa Rome at pagkatapos po nun, yung ibinintang, yung sisi ay ibinintang niya sa mga Kristiyano. Kaya isipin niyo po yun, ang dami mga taong nagalit sa mga Kristiyano sapagkat nagkaroon po ng fake news, nagpabalita po na ang dahilan ng malaking sunog na yon ay mga mananampalataya. Dahil po doon, nagkaroon ng malawakang persecution sa mga Christians. Pero ito pa rin ang panawagan ni Apostle Paul, submit to those in authority. Hindi po napakadali nito. Well, yung persecution, nasabi ng banal na kasulatan, bahagi yan ng ating pananampalataya. Pero kapag ang pinapagawa na sa atin ay taliwas sa kalooban ng Diyos, then pwede na tayong tumanggi na mag-submit. Ang pipiliin natin, we would rather obey God than man. Amen po ba? Now, ang tanong, why do we have to submit to authority? Bakit kailangan nating magpasakop? Number one, because every government, according to the Word of God, is established by God. Ang sabi po ng verse 1, sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. So we recognize that every government is established by God. Ang basis ng ating pagsunod sa ating pamahalaan ay dahil kinikilala natin na ang lahat ng nanamamahala, bagamat sila'y hindi mga mananampalataya, pero sila ang itinatag ng Panginoon. Katulad ng panahon ni Cyrus, panahon ni Darius. Sinasabi ng banal na kasulatan, kahit si Nebuchadnezzar, sinasabi ng Diyos na ako ang nagtayo sa kanila. So ganun din, maliwanag na sinasabi dito sa banal na kasulatan, we have to submit to those in authority. Why? Because it is God who established this authority. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, kapag ka hindi mo sinunod ang pamahalaang ito, ang nilalabanan mo ay ang kalooban ng Diyos. Andiyan po ba kayo? Kaya nililinaw po dito ni Apostol Pablo that the basis for our submission to our government is because we believers recognize na hindi lamang may pamahalaan ng Diyos, hindi lamang may pamahalaan ng church, kundi may pamahalaan dito sa lupa na dapat din nating matutunang magpasakop. Sabi ng verse 2, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sino mang lumalaban dito. At pinatibay pa ito ng verse 4. Ang sabi ng verse 4, bakit natin kailangang magpasakop sa mga namumuno? Sila'y mga lingkod ng Diyos. At ano daw po yun? Sa ikabubuti ninyo. So ang government na inilagay ng Panginoon, every government inilagay ng Diyos para sa kaayusan. Kaya kung gusto natin ng kaayusan, whether sa church man yan, sa pamilya man yan, sa trabaho man yan, basta mayroong leadership, ang leadership na yan, ang layunin is kaayusan. Kaya, kung gusto natin ng maayos na pamumuhay, learn to submit. Learn to submit. Yun po yung isang bagay na tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, dapat tayo ang champion dyan. Nung hindi pa tayo mananampalataya, hindi ho madaling mag-submit. Konting pamantayan lang, laging nakaangal. Diba? Meron lang mga simpleng laging may nakareact,
Kasi nga, ayaw natin mag-submit. Natural sa atin yun na parang mas gusto natin na makipaglaban kaysa magpasakop. Pero dahil tayo mga mananampalataya na at isang kalagayan na binigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu, ang banal na Espiritu ay nagbibigay sa atin ng spirit of humility. At hindi ibig sabihin na ikaw ay nag-submit, ay sinusuko mo na ang iyong right. Hindi. Ang totoo, kapag ikaw ay marunong mag-submit, it shows how humble you are. Na kahit na nakahihigit ka pero nag-submit ka, mas lalong ipinapakita kung gaano ka kadakila. Sapagkat hindi lahat ay marunong magpakumbaba. Pero ang mga anak ng Diyos na mayroong Espiritu ng Diyos, marunong magpakumbaba. Bakit? Kasi alam natin na ang pagpapakumbaba ay pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? So, why do we need to submit to authority? Because every government is ordained and established by God. Number 2, every government is when we submit sa leadership, when we learn to submit to authority, ito po ay mabuting gawin. It is right to submit. Sabi po sa verse 5, kaya nga dapat kayong pasakop hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil sa iyon ang matuwid. At pasinin niyo po yung sinabi ng huling bahagi ng verse 5. Ang sabi niya, magpasakop kayo hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil iyon ang matuwid. So, tayo mga anak ng Diyos, yun po yung trabaho natin. Tinawag tayo para sa gawain ng katuwiran. Kaya kung ang pagpapasakop ay gawaing matuwid, gawain niya ng mga Kristiyano. Amen po ba? So, tayo po ang dapat na champion sa pagpapasakop. Hindi po tayo ang champion sa pagpoprotesta laban sa gobyerno. Dapat tayo yung unang kakitaan ng pagpapakumbaba at pagsunod. Tandaan niyo po, ang ating bansa po ay masyado ng maraming mga kritiko at hindi na po nakakabuti sa atin bilang isang bansa, bilang isang bayan na kapag ang ginagawa ng mga mamamayan ay lagi na lamang mambatikos, sa halip na matutong sumunod at magpasakop. Pagka ang ating pong bayan, wala nang ginawa kundi complain, batikos. Hindi po talaga uusad ang ating bansa. Kahit gusto itong pagpalain ng Diyos. Kung kahit tayo mga mananampalataya na dapat nagpapasakop, ay tayo din ay batikos, wala po talaga mangyayari sa ating bansa. Pero kapag tayo bilang mga believers, we are models of submissive citizens to our government. Naniniwala po ako, ang ating bansa, uusad kahit maraming katiwalian. Sa paanong paraan? Paano po natin ito magagawa bilang mga mananampalataya? May example din po dyan sa Romans 13. Yung verses 6 and 7, yan po yung pwede natin magawa bilang pagpapakita ng pagpapasakop natin. Sa paanong paraan? Number 1, pagpabayad ng buwis. Yung atin po mga binibili, lahat po yan ay may 12% VAT. Kahit hindi po tayo directly nagbabayad sa BIR, kinukuhaan na po nila tayo ng tax sa pamamagitan po lahat ng bilihin mula sa mga food chain, sa mga binibili natin mga appliances, everything. Doon pa lang, lahat po na yan, gasolina, lahat yan ay merong 12% VAT. Kaya kung tayo po ay hindi susunod doon sa pamantayan na yon, hindi po tayo nagpapasakop, hindi uunlad ang ating bayan. Pero dahil tayo po sumusunod, kaya nga sabi, iyan ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Sino po dito mananampalataya na ayaw magbayad ng buwis? Sabi dito ng Apostle Paul, yan ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. So, pagpapakita ng pagpapasakop ng isang Kristiyano sa gobyerno is, we pay our taxes. Amen po ba? Pangalawa, makikita din po natin dito sa verse 7 na sabi, ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbigay kayo ng buwis sa ikinukulan at gumalang sa nararapat igalang at parangalan ang dapat parangalan. So hindi lamang pagbabayad ng buwis, yung giving honor doon sa mga nakaposisyon, yung hindi mo siya dinidisrespect is also one way of showing submission to those in authority. Kasi meron pong iba, dahil alam nilang tiwali, talagang yung disrespect nila dun sa tao, talagang gano'n na lang. Pero it's not the person, but it's the office that we are respecting. Wala naman talagang lahat karapat-dapat eh.
Pero i-honor natin yung office na in-establish ng Lord. Parang magulang. Hindi lahat ng magulang ay perfect. Pero still, we have to respect our parents. Kasi pag ang basihan ay hindi nakarespeto ang magulang, kaya hindi mo i-respeto, parang ang gagawin natin, maghahanapan tayo lahat ng mga mali, at pagka nakita natin na hindi nakarapat dapat i-respeto, hindi na natin i-respeto. Hindi ganon ang turo ng Biblia. Kahit na parang hindi siya karapat dapat i-respect, pero because of the office that he holds, we have to respect them. At tayo bilang mga mananampalataya ang dapat na champion, dapat na example ng pagsunod at pagpapasakop. Amen po ba? Yan po yung unang bahagi na dapat po nating makitang gampanin natin if we want to shape our government towards a good government na ninanais natin. Learn to submit to authorities. Second, honor God in all you do. Colossians chapter 3 verse 22 and 23, ang sabi, mga alipin, sundin ninyo sa lahat ng bagay ang inyong Panginoon sa lupa. May nakakikita man o wala, gumawa kayo hindi para kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. At sabi ng verse 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban, na waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Dito po sa bahaging ito ng Colossus, yung command po na sabi doon sa verse 23, whatever you do, do it as if you are doing it for God and not for man. Ang sabi dito ng banal na kasulatan, sa verse 22, mga alipin, magpasakop kayo sa inyong Panginoon. Isang common practice noon ang pagkakaroon ng alipin. At alam naman natin na kapag ang master ay may pag-aari na isang alipin, yung master ang may karapatan doon sa alipin. Nawawalan ng karapatan yung alipin. Sunod-sunuran siya. Bakit? Kasi pag-aari siya nung kanyang master. At madalas, kaya nangyayari po yun, kasi may malaking pagkakautang minsan yung tao, dahil mahina o mababa lang yung kanilang uri, para matubos yung utang o mabayaran yung utang, dadalhin sila sa slave market. Parang merong mag-ano sa kanila, merong magbubugaw o merong mamumuhunan, tapos pag naibenta yon, bibigay yung pera, babayaran yung utang. At yung biniling slave, pag-aari na yon ng master. Kailan nangyari po dito sa aklat ng Colossus na yung mga mananampalataya doon, yung slave at saka yung master, parang naging believer. Kailan naging practice? Dahil, syempre, dati slave siya at yung kanyang Panginoon, dati ay alam niya, master niya yun, pero alam niya na ngayon yung kanyang karapatan. Kaya muna, ako'y mananampalataya na din, kaya pantay na tayo. Hindi mo na ako alipin, kapatid kita sa Panginoon. Kaya ang nangyari, inabuso ng mga alipin yung kanilang karapatan to the point na yung kanilang master parang binabaliwala na nila. Parang hindi na sila nagbibigay ng paggalang. Kaya ano sabi ni Apostle Paul? Alipin! Pagpasakop kayo sa inyong mga Panginoon na parang hindi kayo sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos. So ano sinasabi dito ni Apostle Paul? Ang sinasabi dito ni Apostle Paul, kung noon na hindi ka pamana ng palataya, ay sinusunod mo ang Panginoon dahil sa pag-aari ka niya, ngayong mananampalataya ka na, yung Panginoon na tinutukoy ko dito, yung master. Kung noon na hindi pa mananampalataya yung isang alipin siya ng kanyang master, at sinusunod niya na yung kanyang master, sinasabi dito ni Apostle Paul, ngayong mananampalataya ka na, mas lalo kang maging tapat at taos ang puso mo paglingkuran ng iyong master. Mas lalong dapat na makita ang katapatan mo sa kanya. Bakit? Kasi ikaw ngayon ay mananampalataya na. Kaya honor God in all that you do. Now, anong ibig sabihin nito sa atin? Now, bilang mga mananampalataya, kung gusto natin na makita na may bahagi tayo sa paghulma, sa pag-shape ng ating government, tandaan po natin, dapat matutunan din po natin na parangalan, yung mga dapat parangalan na mga, tandaan nyo dito sa Pilipinas, common po itong employee-employer relationship. Meron tayong student-teacher relationship. Laging meron pong katapat. At kung tayo po bilang mga manggagawa, kung wala nang alipin ngayon, pero kayo po ay isang manggagawa, ano ang tungkulin ng isang manggagawa? I-honor yung kanyang
trabaho na ibinigay ng kanyang employer. Meron kasing mga manggagawa na hindi ino-honor yung kanyang employer sa pamamagitan ng pandaraya ng oras. Kaya sabi dito ng banal na kasulatan, gawin ninyo, parangalan ninyo ang Diyos, na para kayo naglilingkod, hindi sa tao, kundi sa Diyos, na ibig sabihin, may nakakakita man o wala, maging mabuti kang employer sa iyong boss. Kung estudyante, matagpuan na ikaw ay karapat-dapat na estudyante. Ngayon po, nakikita natin ng mga estudyante, pwede pong, kung pagwikaan na lang yung kanilang mga teacher, gano'n na lang. Yung parang yung disrespect sa mga teachers dahil ang dami ng alam ng mga estudyante ngayon at pinagmamalaki nila yung kanilang kaalaman. Lalo na po yung mga sinaunang teacher na hindi marunong mag-computer. Ngayon, madali silang matanggal sa kanilang trabaho dahil merong mga mas bata na magagaling sa computer. Ngayon, mapopromote itong mga mas magagaling sa computer o mga computer literate at yung mga teacher na deserving din naman because of long service, pero dahil sa computer illiteracy, hindi sila makaangat sa kanilang posisyon. So, ano mangyayari? Halimbawa po, yung nanay niya ay matagal ng teacher, tapos itong anak ay naging teacher. Tapos later on, dahil nga mas mabilis matuto itong anak, yung nanay niya, mauungusan niya ng posisyon. Kaya minsan, dahil meron silang employee-employer relationship, so sa trabaho, mapipilitan yung anak na ituring yung kanyang nanay na empleyado at mas mataas siya sa kanyang nanay. Pero dapat pag-uwi niya, hindi nababago yung relationship nila na nanay pa rin niya yung mababang posisyon. Nanay pa rin niya yun. Sa posisyon na sa trabaho sila, nagkakaiba. Pero hindi dapat lumaki ang kanyang ulo na mas magaling na siya sa kanyang nanay. Yun yung sinasabi dito ng banal na kasulatan na bilang alipin, dapat matutunan natin na pahalagahan yung ating Panginoon. The more bilang mga mananampalataya, the more na mas lalo tayong maging karapat dapat na magbigay ng parangal sa ating Panginoon, mga master dito sa lupa. May nakakakita man o wala sa atin. Minsan po kasi nagiging problema talaga ay sa halip po na parangalan yung mga boss, pagkausap sa harapan, galing. Pagkatalikuran na kung ano-ano na sinasabi sa laban sa kanyang boss. Di ba? Well, mga kapatid sa Panginoon, iba po ang mga Kristiyano. Iba dapat ang mga Kristiyano. Andiyan po ba kayo? Iba dapat tayo bilang mga Kristiyano. Kung tayo man ay empleyado ng isang kumpanya, kung tayo man ay mga teacher o ano man ang ginagawa natin, kung kayo man ay estudyante, learn to honor God in all you do. At isang bahagi ng pag-honor ay pagkilala sa mga nakakataas sa atin. Huwag tayo mandaya sa ating mga oras kung tayo nagtatrabaho. Meron po isang kwento, ewan ko kung narinig niyo na itong kwento. Yung mga kabataan po, nagyayabangan sila patungkol sa mga tatay nila. Sabi ng isang tatay, pabilisan sila. Sabi ng isang anak, napakabilis ng tatay ko. Alam nyo, sa sobrang bilis ng tatay ko, kapag ka siya ay nag-pass break sa basketball, alam niyo yung pass break, ibig sabihin, mula sa kabilang court, ipapasa niya yung bola sa kabilang court. Sabi nung batang to, pag nagpasa ang aking tatay ng bola, siya pa rin ang sasalo sa kabila. Ganon kabilis ang tatay ko. Parang bihira, no? Ikaw ang nagpasa, naabot pa. Eh, sabi naman nung isa, syempre, hindi papatalo. Sabi naman nung isa, mas mabilis dyan ang tatay ko. Alam mo, ang tatay ko, nagtatrabaho sa circus. At siya ay manunudla. Alam niyo yung yung bow and arrow? Pag pinakawalan ng tatay ko yung palaso, bago dumating doon sa bullseye, huhulihin niya. Basta, bilis nga lang, Sabi naman nung isa, ang babagal naman ng tatay nyo. Ang tatay ko sa gobyerno nagtatrabaho. From 8 to 5, dapat nandun siya sa trabaho niya. 2:00 pa lang, nasa bahay na. Ayun pala, mandaraya pala sa oras. Dapat hindi kayo. Bilang mga empleyado, mga kapatid, empleyadong Kristiyano, tayo yung dapat na unang makita na nagpaparangal sa ating mga nakakataas sa atin. Isang bahagi yun ng pagpapakita na
nais natin na yung ating gobyerno ay magkaroon ng kaayusan, tayo ang magpakita ng unang pagkilos ng may kaayusan. At ang pagpapasakop ay isang bahagi ng kaayusan. Amen po ba? Pangatlo po, na pwede natin magawa in shaping our government towards a good government. Advocate for justice and righteousness. Now, pag sinabi pong advocacy, ito po yung ibig sabihin, ano yung pinaniniwalaan mo na isang makabuluhang bagay na isinusulong mo. Kaya naririnig natin yan sa mga celebrities, sa mga athletes, o sino pa mang mga tao, mga politiko, ay ito yung advokasya ko. Ito yung isinusulong ko. So, pag sinabi pong advocacy, ito yung mahalaga sa'yo at gusto mo na ito ay isulong. Ngayon, tayo bilang mga mananampalataya, dapat tayo yung champion din. Kung gusto natin ang ating government ay makita natin na maayos na gobyerno, ang isinusulong natin ay yung mga kaayusan din. At ano po yun? Kasama po dyan yung justice, yung righteousness. Ano ba ibig sabihin ng advocacy? Advocacy is the process of supporting a cause or issue by promoting its importance and influence or decision makers to take action. May example po or merong uri ng advocacy. Meron pong, actually marami, pero yung dalawa po ay yung tinatawag na individual advocacy. Ano po itong individual advocacy? Ang individual advocacy, ang kalagayan nito ay meron kang bagay na gusto mong isulong kahit mag-isa ka. Dahil naniniwala kang tama ito, dahil naniniwala kang mabuti ito, hindi ka napipigilan. Kahit walang sumama sa'yo, basta mahalaga sa'yo, kailangang may sulong ko to dahil ito'y mahalaga. So yun po yung tinatawag na individual advocacy. Halimbawa po ng individual advocacy, may isang individual na gusto niya na mag-raise ng awareness para sa isang pambihirang sakit. At ito pong individual na ito, ang pwede niyang gawin ay magkaroon siya ng sarili niyang inisyatibo para lumawak ang kaalaman ng ibang mga tao para sa rare na sakit na to. Na kahit na ponduhan niya to sa kanyang sarili, kahit na gumawa siya ng ibang kaparaanan, para lamang mag-create ng awareness para sa rare na sakit na ito, gagawin niya. Bakit po? Kasi nga po, gusto niya na isulong ito. Yun po ang tinatawag na individual advocacy. Meron naman pong organizational advocacy or group advocacy. Ang ibig sabihin naman ito, isang organization, maaring non-profit business, or meron silang isinusulong na naniniwala silang mahalaga. Tulad po ng maraming mga group na sinusulong nila yung para sa mga yung mga pets, yung mga cruelty against animals. Ayan, grupo po yan. Meron po silang sariling mga lawyers na kapag nakita nila na nilabag mo ang karapatan ng mga animals, merong lalaban sa iyo. At ihahabla ka nila. At totoo po yun. Kaya lang ako nga po, nag-iisip ako, sabi ko, sana hindi lang sila mas may pagpapahalaga sa mga hayop. Sana ilipat na lang yung pagpapahalaga nila sa mga maraming mga pulubi. Di ba? Imagine niyo yung mga pag nabalita natin, yung mga hayop, talagang andyan yung mga veterano at mga batikan ng mga lawyers na ihahabla yung tao na yun. Samantalang, kasama ng mga hayop na yon ay may mga hindi napapansin ng mga pulubi nakakalat kung saan-saan dyan, nakahiga kung saan dyan. Kung doon sana inilipat nila yung kanilang advokasya, tingin ko mas may pakinabang pa yun kaysa doon sa hayop. Well, yun nga, kanya-kanya kasing advocacy yan. Yun po yung kalagayan. Yung iba naman, meron mga makakalikasan. Marami po mga advocacy, pero tayo bilang mga mananampalataya, ano yung dapat na isinusulong natin? Dapat meron din tayong sinusulong na alam nating mahalaga at makakatulong sa gobyerno. At ano yung dapat nating isinusulong? Of course, bilang mga mananampalataya, sabi po sa Psalms 82 verses 3 and 4, kung meron man tayong dapat isinusulong, we are to advocate for justice and righteousness. We are to be defender of the weak. Ang sabi po, defend the weak
and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. So, ito po, napakaganda eh. Hindi hayop ang hindi hayop ang tutulungan dito. Tao talaga. Defend for the weak. Pero itong mga may advokasya sa mga hayop, sa mga kalikasan, well, mabuti naman po yun. Pero dito, ay pinapakita sa atin kung sino talaga ang mas mahalaga. Kalikasan ba o hayop ba o tao? Kaya tayo bilang mga mananampalataya, we are to be the defender of the weak. Ayon din po sa Proverbs chapter 31 verses 8 and 9, we are to be the voice of the voiceless. Ang sabi, speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up and judge fairly. Defend the rights of the poor and the needy. So tinuturuan po tayo na maging boses ng mga taong walang karapatan na marinig ang kanilang boses. At para magawa natin ito, we don't need to be in the government. Kung naniniwala tayo sa kahalagahan na marinig ang ating boses, pwede natin magawa yan kahit hindi tayo nakaposisyon sa gobyerno. Bilang church, bilang mga mananampalataya, pwede nating magawa yan. Kaya nga sabi sa Tagalog, ipagtanggol mo ang mga di makalaban, ipaglaban ang kanilang karapatan, ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katwiran at igawad ang katarungan sa api at mahirap. Merong mga voiceless, merong mga tao na kahit maliliit lang sila, pero dahil maliit lang sila, hindi napapakinggan yung kanilang boses dahil ang tingin sa kanila, hindi sila mahalaga. They are insignificant part of our government. Pero sino magsasalita para sa kanila? Alam mo yung ginagawa ng Diyos? Tinataas niya tayo, ginagawa niya tayo mga influential to be voices for those voiceless people. Tingnan niyo po. Kung si Pacquiao po, kilala po natin ngayon si Pacquiao, all over the world, mas kilala pa si Pacquiao kaysa sa presidente natin sa lahat ng bansa. Pero kung si Pacquiao po kaya, nung nagtitinda siya ng pandesal, kahit na meron po siyang gustong sabihin na mahalaga, pakikinggan kaya siya ng media, papansinin kaya yung kanyang sasabihin dahil siya ay ordinaryong nagtitinda lang ng pandesal? Di ba hindi? Pero nung siya po itinaas ng Panginoon, napansin nyo, kahit hindi mahalaga yung kanyang sasabihin because God raised him up. God made him influential. In fact, narinig ko po sa maraming nagpupunta ng mga ibang bansa, mga patotoo nila, sa immigration, pag sinabi nilang Philippines, ang naalala nila, Pacquiao agad. Kasi nga, pinakilala ni Pacquiao ang Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang pagboboxing. Kaya nakikita natin ngayon, si Pacquiao, pag nagsalita, pinakikinggan ng media ang kanyang sinasabi. So yan po ang ibig ko sabihin. As a church, hindi man tayo totally katulad ni Pacquiao, pero dahil ang concern natin ay gusto nating isulong ang karapatan ng mga maliliit at dinidependihan or pinagtatanggol natin sila, nagsasalita tayo para sa kanila. At para lubos natin magawa yan, minsan ginagawa ng Diyos, ginagawa niya tayong influential. Yung iba sa inyo, gagawin ng Panginoon. Tutulad bawa ni Brother June, may kumpanya siya. So, naglilid siya ng mga tao. So, itinaas siya ng Panginoon para yung kanyang influence ay maabot niya yung mga tao na bilang boss, pakikinggan siya. At hindi lang basta boss, Christian boss. So, ganun din ang ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ako po bilang pastor, maraming mga lugar na napuntahan ko na I can speak sa iba-ibang mga profession, hindi dahil kapareho ko sila ng profession, because itinaas ako ng Panginoon to speak for them, bringing them the Word of God. So, ganun ang ginagawa ng Panginoon sa atin. San man tayo dalhin ng Panginoon, kung dala-dala natin, isinusulong natin ang katwiran at kaharian ng Diyos, then we are advocating the righteousness and justice na nais ng Panginoon na isulong natin at marami pa mga bagay. So, yun po yung pangatlo na nais ko pong makita natin. If we want to be part and helpful in shaping our government towards a good government na ninanais natin. Ano po yung pangatlo? Advocate in justice and righteousness. Pang-apat po, na bahagi po na dapat nating gampanan,
bilang mga mananampalataya is we are to pray for those in authority. Yung una, number 1, is submit. Dito po sa pang-apat, inuutusan tayo ng banal na kasulatan to pray for those in authority. Sabi ni Apostle Paul, unang Timoteo chapter 2 verses 1 and 2, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Verse 2, gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan. Again, itong panawagan ni Apostle Paul kay Timoteo para ipanalangin yung mga hari, yung mga may kapangyarihan. Nung panahon na ito, siniro pa din yung nasa pamunuan. Pero ano sabi ni Apostle Paul? Pray for those in authority. Paano mo ipagpipray yung taong nagpe-persecute sa pananampalataya mo? Yung taong nagbintang na kayo ang dahilan ng isang malaking sunog sa Rome. Yung dahil sa bintang na yun, nagtatago kayo dahil pag nalamang ikaw ay Kristiyano, ipe-persecute ka ng mga tao na yun dahil ikaw ang dahilan ng pagkasunog ng Rome. Paano mo ipagpipray yung ganong tao? Pero yun ang utos ni Apostle Paul sa salita ng Diyos. Pray for those on authority. Paabutin ninyo ang inyong panalangin, kahilingan, pamanhik, at pasasalamat sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan. Hindi sinabi dyan ni Apostle Paul na conditional. Ipanalangin ninyo yung mga leader na sinusundan ang kalooban ng Diyos. Walang ganong pamantayan si Apostle Paul. Why? Because Apostle Paul, alam niya, ang lahat ng pamahalaan, ang Diyos ang nagtatag. So, hindi lamang kailangan natin mag-submit, kailangan pa nating ipanalangin. When was the last time that you prayed for your leaders in government? O mas madali po, na pag narinig ninyo, pag nagsasalita, laka ganun agad kayo, may side comments agad, puro naman kayo. Di ba? Samantalang, ang itinuturo sa atin dito is to pray. Pero ang natural response natin bilang mga tao, dahil fed up na nga tayo sa mga politikong ito, sa mga leaders na ito, na puro na lang pangako. Kaya sabi ng isang congressman, bakit? Ito, nangako naman talaga ako sa inyo abuso na kayo kapag gusto nyo pang tuparin ko yung pangako ko. Kasi parang ganun tayo Kasi lagi nila sinasabi ng mga, puro naman kayo pangako, puro pangako. Sabi nga ng politiko, doon nga kami magaling Kaya paano mo ipagpipray? Paano mo ipagpipray yung corrupt official? Di ba? Still, pray pa din. Hindi dahil siya corrupt, hindi mo na siya pagpipray. Sabi ng banal na kasulatan, sabi nga, pray for your enemies. Bless them. Sabi pa nga ng Proverbs, yung kaaway mo, bigyan mo ng pagkain. Kaya mahirap magkaroon ng kaaway. Papakainin mo pa, sabi ng Biblia. Sino dito may kaaway? Maging mabait daw kayo sa inyong kaaway. Kaya huwag na kayong magkaroon ng kaaway. Wala kayong papakainin. Labiro lang po. Pero yun po ang sabi ng banal na kasulatan, pray for those in authority. So at least, meron po tayong 4 na K na dapat tandaan when we pray for our government leaders. Kung sila'y corrupt, pag-pray natin, na mabago sila. Ang unang prayer natin para sa kanila is yung kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Kahit gaano kahusay silang mamuno dito, kung pagkatapos ng kanilang pamumuno, hindi naman sila maliligtas, sayang yung kanilang pamumuno. So, pray for their soul, kaligtasan. Pangalawa, pray natin yung katuwirang pamumuno. Ibig sabihin, kung sila'y mamumuno, alam naman natin na talagang maraming mga corrupt, pero pag-pray pa rin natin na mangibabaw pa rin yung katuwiran sa kanila. So, hingin natin sa Panginoon. At sabi ng banal na kasulatan, kayang ibaling ng Diyos ang lieg ng isang tao kung kinakailangan. Ibig sabihin, when we pray, we know that God will move in our prayers. So, ipag-pray natin na sila'y makapamuno ng may katuwiran, ng labanan nila ang katiwalian sa halip na sila ay maging instrumento ng katiwalian. Pag-pray din po natin na sila'y mapuspos ng karunungan. Hindi po madaling mamuno sa isang bahay, sa isang tahanan. How much more yung pamumuno sa barangay, pamumuno sa isang bayan, sa lalawigan at sa bansa.
Kaya lang ito nakakatuwa mga kapatid. Sa ating constitution, ang pamantayan po para sa mahahalal na mga mamumuno sa atin, napaka-simple at ordinaryo o payak ang pamantayan. Kailangan ikaw ay isang Filipino citizen, at least 10 years kang naninirahan doon sa lugar na yon, at least able to read and write. Di ba? Tapos, ang pamumunuan mo, napakalaki. Samantala, pag mag-a-apply ka bilang merchandiser sa isang department store, sa isang food chain, ang requirement, ang taas. Kung hindi man high school, at least college level. Pero ang applyan mo ay service crew. O kaya, dicer, promo-dicer. Samantalang yung maglilid sa ating bansa, ang mahalaga, marunong kang bumasa at sumulat. At ang reason, para lahat ay magkaroon ng pantay-pantay na karapatan na makapamuno sa ating bansa. Bagamat maganda ang layunin, pero hindi maganda ang kahihinatnan. Kaya ano po nangyayari sa ating bansa? Di ba? So alam na po natin. Kaya mag-pray tayo ng karunungan para sa mga leaders na ito na inihalal ng ating bayan. Wala tayong magagawa, inihalal sila eh. So, karunungan, kaligtasan, katuwiran, and lastly, let's pray for their welfare sa health nila. Alam natin na malaking issue sa paglilingkod, yung kalusugan. Kahit napakatatalino, napakagagaling, kung ang kanilang kalusugan ay nag-deteriorate, useless ang kanila pong magagawa. So, yun po yung 4K para sa pagpipray para sa ating mga namumuno. And lastly, ano yung role natin sa nation building in shaping our government? Number 5 is engage in the democratic process. Ito na yun, yung ating ginagawa, yung pag-i-involve natin sa halalan. Ang sabi po ng Proverbs chapter 11 verse 10, kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak. Ngunit higit ang katuwaan kapag ang masama ay napapahamak. Ibig sabihin, kapag ang naihalal natin ay mga matuwid na namumuno, matutuwa tayong lahat. Kasi, praise God, na nabawasan ng mga tiwaling mga leader. Ngayon, kung ang naihalal ay mga tiwali, nagtagumpay ang mga drug lords, ang mga pogo operators, ngayon ay sumasali ang China para sa ating pong eleksyon at nakikita natin na may mga espionage na nangyayari, may mga spy na nangyayari. Nakikialam sila sa resulta ng ating bansa sapagkat magandang lugar ang ating bansa para sa illegal gambling. At magandang lugar ang ating bansa para kunin yung ating mga likas na yaman. So, yan po yung kalagayan. Ngayon, kapag hindi natin naggawa ng mabuti yung ating gampanin na sa ating pakikipag-engage sa ating government, hindi natin napag-isipang mabuti sino yung ating iboboto, tayo rin ang nagsasuffer. Kaya sabi dito, kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak. Ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Kapag ka natalo ang kasamaan, natutuwa ang bayan. Pero kapag ka natalo ang kabutihan, nalulungkot ang karamihan. Sabi po sa English, when the righteous prosper, the city rejoices. But when the wicked perish, there are shouts of joy. Pag nagtagumpay ang mga matuwid, natutuwa tayo. Lalo na kapag ka nawala na talaga ang katiwalian. Talagang lubos ang kagalakan. Well, paano mangyayari yun? Yun nga po, we have to use wisely yung ating paraan ng pagboto. At again, babasahin po natin yung Matthew 22:21. Sabi dito ng Panginoon, sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo kay Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. So ano po sinasabi dito? I-recognize natin na meron tayong pamahalaang bayan na dapat tayong mag-involve. At paano tayo mag-involve? Sa pamamagitan ng ating pagboto. May mga religious groups na hindi sila nakikilahok sa democratic process. Yung iba, hindi po nila kinikilala, hindi sila dapat magsundalo kasi ayaw nila na maghamit sila ng gobyerno. Pero nandito sila sa ating bansa.
Well, itong verse na to ay ano sa kanila yon. Kumbaga, papasinungalingan sila na hindi dapat yon. Kasi mismo ang Panginoon, kinikilala ang pamahalaan ng ating bansa sa lupa. Hindi lamang pamahalaan ng Diyos ang ating dapat kilalanin. Ngayon, kung tayo iboboto ngayon, paano po natin, ano yung mga criteria natin para sa pagboto? Well, marami po pwede tayong mga kriteria, pero 3 lang po ang gusto kong iwanan sa atin, sa ating pagpapasya, kung sino ang atin pong iboboto. Gusto ko rin pong isipin ninyo, ang iboboto po natin, hindi po church leader. Kaya ibig sabihin, yes, gusto po natin na righteous leader, pero hindi lahat ng pag sinabing righteous leadership, hindi yan naka-monopolize sa church lang. Meron din pong righteous leadership na not necessarily may kinalaman sa church ang kanilang leadership. Kaya meron nga po itong mga nasa government na to, talagang nag-aaral sila, nagsisikhay, para po maging dapat sila sa pamumuno. Kaya ano po yung pamantayan na dapat po natin maging basihan sa ating itatayo ng mga leaders? Bukas ay haharap na po tayo sa ating halalan. Ang una po ay tingnan po natin ang kanilang karakter. Anong uri ng pagkatao itong humihingi ng ating boto? Hindi man natin sila lubos na kilala, pero kung meron kayong cloud of doubt para sa taong ito, alam nyo na talagang mas kinikilingan niya ang katiwalian, at least maging na sa inyo yun. Kumbaga parang red flag na hanap kayo ng, kung wala man talaga, sino yung mas, sabi nga ng iba, wala tayong ibang choice, lesser evil daw, pero evil pa nga din naman. Kaya lang, yun nga kasi po government ito hindi naman church. Pag church talaga, dapat walang evil. Kaya lang, wala tayong magagawa, hindi tayo pumipili ng religious leaders. We are choosing government officials. So, at least, yung character, ano yung kanyang ipinapangako, tinutupad ba niya yung kanyang pangako? O siya rin yung recyclable na government official mula pa noon. Sabi kasi, di ba, i-recycle. Dapat daw, matuto tayo mag-recycle. Kaya yung mga politicians, sila ang unang natutong mag-recycle ng kanilang sarili. Mula doon sa bagong lipunan, napunta kung ganito na. As pagdating natin, iba na-recycle na nga. Iba na, moderno na. So, tingnan natin, ito ba ay talagang bagong Pilipinas o bagong slogan lang, pero luma yung mga dala-dala nilang mga karakter? So, i-recognize natin yon. Maging matalino tayo sa pagpili. Number 2 is of course, yung competencies. Ano yung kakayahan nila? Ano yung kasanayan nila para mamuno? I don't care kung maaaring sabihin natin, bago sila, pero tingnan natin, of course, hindi yan sasalang na may bago lang sila, pero tingnan natin yung kanilang kapasidad. Kasi baka mas maiging mag-try sa mga bago kaysa doon sa mga nag-recycle nga, pero sabi ay sila ang solusyon sa pag-unlad. Noon pa nila sinasabi yun, nakaupo na sila na lang ulit, tapos ngayon, yan ang pangako nila, solusyon ng pag-unlad. So, tingnan natin yung kanilang kakayahan at kanilang kasanayan. And lastly, tingnan din po natin yung kanilang connection. Hindi connection sa tao. Tingnan natin yung kanilang connection sa Diyos. Kasi pag sila po ay mayroong connection sa Diyos, definitely magpapahalaga yan sa buhay. Kung issue man yung abortion, sila ang unang-unang lalaban. Kung may connection sila sa Diyos. Magpapahalaga sila sa pamilya. Pag meron silang connection sa Diyos, makikita nila yung welfare ng family, hindi ng profit. Kung may pagpapahalaga sila, may connection sila sa Diyos, kung may katiwalian, kahit paano matatakot yan. Kahit paano meron niyang sa puso. Hindi katulad ng iba na parang yung walang connection sa Diyos, sabi nga ni Ombudsman Martires, ang sabi niya, di ba alam naman natin ang Ombudsman, ito po yung lumalaban sa corruption. Sabi niya, ang paglaban sa corruption sa Pilipinas is a lifetime process. Ibig sabihin, parang ang alam niya, wala nang solution. Maliban, sabi niya, maliban na magkaroon talaga ng pagbabago sa mga tao. So sila mismo, na nasa gobyerno, inaamin nila na hindi na natin kaya ang problema sa corruption, malibang magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating mga puso.
So sinasabi nila, hindi sapat ang mga batas. Napakarami ng mga batas para labanan ng korupsyon, pero hindi pa rin makalaya sa korupsyon ang tao. Bakit? Ano ang dahilan? Yung kasalanan. Pagkaalipin sa kasalanan. Dahil sa sobrang ganid sa pera, talagang nagkakamkam. Ngayon po ang ating gobyerno ay pag-aari ng ilang pamilya. Pinagpapasapasahan ng ilang pamilya. So imagine niyo po yun. Bakit? Kasi napakasarap pagka nakaupo ka na. So yun po, piliin natin, pag-pray natin, Lord, bigyan mo po ng takot itong mga tao. Sino po yung mga may takot sa iyo? Para kahit pa paano, makita natin na ito pong ating bansa ay makaranas ng pagbabago sa pamamagitan ng pamahalaang ang Diyos ang nagtayo. Well, kapag binuo po natin yung atin pong mga pamantayan na yan, ang makikita po natin, ang mabubuo po natin ay yung word na shape. So we submit to those in authority, we honor God in all that we do, we advocate for justice and righteousness, and we pray for those in authority, and we engage in a democratic process. At yung engagement natin sa democratic process, it does not necessarily mean na kasama tayo sa nagpoprotesta. Kundi yung democratic process natin, pwede tayong umattend ng mga consultations, pero never na ang church ay pupunta sa lansangan at makibaka, ibagsak. Hindi natin trabaho yan. Hindi natin trabaho na ibagsak ang gobyerno. Ang trabaho natin, ipag-pray ang gobyerno. Amen? So bilang mga mamamayan ng bansang Pilipinas, gusto ko po magtapos sa paalaalang ito. We have a great role in nation building. Bahagi tayo ng paghulma ng maayos na gobyerno. At dapat gampanan natin yung mahalagang gampanin na yan. At bilang church, tayo yung dapat na unang-una na kinakikitaan na ginagampanan ang mga bagay na ito. Ano po yun? Tayo yung unang marunong magpasakop sa mga namumuno. Instead na magbatikos, batikusin natin ang sistema ng ating gobyerno sa Panginoon. Ibas natin itong mga leaders natin sa Panginoon. Doon natin sila ibas. Sabihin natin sa Panginoon tayo magsumbong, Lord, itong mga tiwaling tao na to, Panginoon, baguhin mo ang kanilang mga buhay. Doon natin sila ibas sa Panginoon. Kasi yun ang sabi ng Panginoon, pray for those in authority. Pero never na magkaroon tayo ng verbal na pagbabas or anong paman, pagbabatikos, dahil hindi yan ang trabaho natin. We are to submit to those in authority. Honor the office. Kung hindi man ninyo may honor yung tao na nandun sa office, at least recognize the office that God has created. The way na ino-honor natin yung ating mga parents, kahit sabihin natin, wala na akong dahilan para nawala na ako ng respeto sa aking magulang. Wag. At least yung pagiging magulang pa rin is enough reason to respect the person. So respect the authority, honor the authority. Then you will learn to honor the person. Kahit mahirap, pero yun ang mabuting gawin. Kasi when we submit, it's right and it's the will of God. Advocate for justice and righteousness. Huwag tayo yung pagmulan ng tayo pa yung parang magiging daan ng paglaban sa gobyerno, kundi isulong natin yung mabuti, isulong natin yung nararapat. Let's be a voice of the voiceless. Let's defend the weak sa maabot ng ating makakaya. And pray for those in authority and engage in democratic process. At bukas, gagawin po natin yon. Later on po, we will pray for our nation. Pagkatapos po natin mag-communion, ikukumit po natin sa Panginoon ang ating bansa. Again, the destiny of our nation does not depend on the leaders and on the government. The destiny of our nation depends on God of our nation. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon.